Ay, magandang gabi mga friend. Ginabi na naman ako, todo. Ngayon lang ako nagkaroon ng malat pa rin mga friend. Ang hirap pala nitong ubong ganito. Anong nangyari sa hearing kanina, gaya naman ang inaasahan ho yan. Unanimous decision, kumbaga sa boxing, no? At sa Mayo 4, magbubutuhan na ang mga kongresista kung makakaabot doon sa 1/3 votes, no? Pero sa akin, sa palagi ko mga friend, kahihiyan na lang talaga ang magdadala dito. Kung meron pang boboto na hindi may mga kongresistang hindi impeach si Sara Duterte. Kahihiyan na lang talaga. Kung may hiya pa, no? Kasi lahat ng baho, kung gaano kahayop, kung gaano anong ginawa, lahat. At hanggang ngayon nga, pinagtatalunan pa yung mahiwagang kahon. At nanalo nga na wag nang bubuksan, pinagbutuhan no kanina. Ano? At nakatakaw pansin sa akin kanina, itong si Marcolecta, bumoto siya na buksan ang kahon. Pero, alam nyo, pinagmamasdan ko itong tao na to, si Marcoleta, totoo. Kasi parating na-i-strike. Hindi naman siya membro dyan. Punta pa rin ang punta dyan, no? Siguro, kung kayo, baka mahihiya na kayo. Kasi parang pinagtatawanan na lang siya dyan ng mga kasama niya, eh. Kung ano-ano pinagsasabi niya, di ba? Kaya pilit kong iniisip kung ano ang meron dyan sa Kongreso para hindi at gustong-gusto niya pa rin pumupunta dyan. Itong si Marcolecta na to. Papakinggan natin, ha? Ito. Our parliamentary status, the Honorable De Lima already moved to open the BIR box. And then we heard the different positions of the justice members. And we continue to hear because I could see members still raising their hand. Madam Chair. Can we call Honorable Marcoleta first? Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her. Non-member pala ito ng Justice Committee. Pero pinagtsatsagaan na nila kausapin, ano? May kakapalan din ang mukha, ano? Her opportunity to manifest her position as well. Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Galit pa. No? I have every right to speak, sabi niya. Talagang ano lang din siya, no? Pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit siguro talagang gustong-gusto niya pa rin pupunta rito maski na non-member siya. At saka parati lang din siyang napagtatawanan at nai-strike yung ano-ano sinasabi niya. Ipo. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote. Ayaw pa niyang natatawag ng non-member siya. Non-member nga talaga naman siya, di ba? Talagang malaki depression ito, no? But Opo. they can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po ko sinabi. Oo. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa... Hanggang dyan na lang tayo. Masakit sa tenga ko siya. Pero sa akin, ano, ang basa ko dito kay Marcolecta na to, no? Siguro, parang masarap sa kanyang tenga na siya ay natatawag na honorable. Ano ba sa... Tama ba ako? Ang honorable yata ay kagalang-galang, di ba? Sa Tagalog. Mantakin mo yan. Maski na nang gugulo lang siya dyan, honorable ang tawag sa kanya.
Maski na parating na i-strike yung mga pinagsasabi niya, stricken from ano, sabi. Pero honorable pa rin, di ba? Yan ang, kung minsan yung mga friend, yan ang sarap eh. Nang ikaw eh, nagiging ano, maski na magnanakaw ka, o tatanga-tanga ka, honorable pa rin ang tawag sa'yo. Di ba? Ay, nako. Politika ng Pilipinas. Mantakin mo yung boto kanina, mga friend. 53-0. Oo. Ngayon, sa Mayo 4 nga, pagbobotohan na nila kung makakakuha sila ng 1/3 votes, 106 na kongresista out of 300 plus, no? Napaka katakataka naman yan kung hindi pa nila makukuha yan. Pero sa nangyayari, pinakita na lahat kung gaano ka-demonyo, kagahaman, kawalangya. Etong si Sara Duterte at itong mga Duterte. Pinakita pa kanina yung ano, kung gaano sila ka, parang may mga tililing. Pinakita pa yung mukha ni Baste na yung ulo ni Marcos, mga ganito. Umuyang, ganun. Puro abnormal to sa tingin ko eh, mga friends. Sa totoo lang, pamilya talaga na abnormal to. Magmula sa ama hanggang sa anak. Masabi ko, nung unang makita ko yan si Digong, nung nangangampanyang pagka-presidente, kako sira ulo to. Tama. Ang problema, nakatapos na, alam ko di makakatapos talaga ng termino dahil buwang eh. Akalain mo makatapos, umpisang-umpisa pa lang. Ang ginawa ng economic advisor nung gago, si Michael Yang Inchik, kinuwang spiritual advisor, baliw, yung kibaliw. Oh. Kaya, lahat ng ginusto ng Digong eh, pumwede. Oh, hanggang sa yan nga, pinagpapatay na yung lahat-lahat. Hanggang ngayon, dapat sa totoo lang mga friend, itong mga, kasi hindi ka ordinaryong hindi ka ordinaryong kung puproteksyonan mo ganitong klaseng politiko, para sa akin sa totoo lang, sa buong buhay ko na mga politiko, ito pinakagrabe, pinakahayop sa lahat na naging presidente. Oo. Pero yun nga, gaya na sinasabi, sila, talagang nahawakan nila lahat eh. Alam nila kung sino yung mukhang pera. Tumahimik ka. Ganun. Pero yun nga, lahat may katapusan. At pag hindi nagamit talaga nitong si His Excellency ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi niya natapos itong mga Duterte sa loob pa ng ilang taon, pwede na sigurong sabihin natin lahat ng itong mga napapanood natin ay isang sarsuela lang. Oo. Posible ko kasi, lalo ngayon lumabas na yun. Lahat na ng kahayupan lumabas eh. Mantakin mo, bilyon-bilyon yung mga perang in and out. Oh. Sa bangko dito si Sayad, deklara, 88 million lang daw ang kanyang salin. Oh. Hindi yun yan. Bagay, mayroon pang ilang taon na. Pero, Abril na eh. Malapit na mahati ang taon na naman. Yung pulong kakalat-kalat pa, yung Duterte, yung Baste, kakalat-kalat pa. Etong si Sayad, ganun din. Oo. Ang mga friend, no? Dito tayo malalaman kung paano ang gagawin nitong mga senador na to, kung gaano kapal ng mukha para i-acquit nila ito si Sayad. Oo, numbers game yan, mga senador. Pero puta na naman, tignan nyo naman yung gagawin nyo. Mahiya naman kayo.
sa mga nagpapasweldo sa inyo, mamamayang Pilipino, para proteksyonan nyo ito, magnanakaw. Ha? Garapalo yan. Para proteksyonan nyo yung magnanakaw. At i-acquit nyo. Malapit na eh. Pagdating ng Mayo 4, magbubutuhan yan. By all means, may impeach yan. Napaka-demonyo naman pag hindi pa yan na-impeach sa Kongreso. At pagdating daw sa Senado, sabi, hindi, yung forthwith, magiging tama na ang kahulugan ng forthwith kay Tito Soto. Hindi kagaya ng forthwith nitong si Chis Escudero. Diba? Yun yan. Kaya lang, yun nga, saan kukuha ng kapal ng pagmumuka? Ito mga senador na to, na mag-a-acquit sa ganitong uring politiko. Baliw. Baliw yan, Sara. Sira ulo talaga. Pinakita yung mga utangin na yung lahat. Ganito. Sige nga, sa buong mundo na. May katapat ba yung si Sara? Wala. Talagang itong Pilipinas, baboy na baboy, binaboy ng Duterte. Binaboy ng Duterte. Sana yung mga senador, puta, makonsensya naman kayo. Yung mga mag-a-acquit dito, mahiya kayo sa Diyos, sa tao. Mantakin mo, Kongreso, binaboy nitong gaga na to. Pinatatawag niya sa Kongreso, ayaw pumunta. Para ipagtanggol niya yung sarili niya. Makapal talaga ang mukha nito mga Duterte, sa totoo lang. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Pagmula sa ama hanggang sa anak. Pero tignan mo no, kung magsipag-astaan, akala mo talaga napakalaki na nagawa nila sa bansa Pilipinas. Ang putang ng mga to. No? Magkulang na po tayo mga friend. Sensya na ko kayo, ganyan lang. Pero yun, aabangan natin. Yun ang nangyari kanina, hindi ko katakataka yun. No? Ang katakataka dyan, kung sino sa mga kongresista ang hindi mag-i-impeach kay Sayad sa Mayo 4. Sana yung mga constituent ninyo, dapat sa inyo yung hindi mag-i-impeach kay Sara, huwag na kayong iboto masikilaman. O kaya yung bang gawin kayong sa inyong lugar, yung bang gawin kayong parang may sakit na ketong, nakikita pa lang kayo umiiwas na yung mga dahil di ba? Takay mo hindi mo i-impeach yan. Hindi ako inaasahan ko dito talaga, maliban na kay Marco Beta, impeach to, baka yun ng 200 mahigit kung nakaraan, baka mas mahigit pa ho doon ngayon ang maging number sa Kongreso. Pero dyan sa Senado, wala akong inaasahan dyan. Wala. Kaya lang, paano ang gagawin ng senador? Anong konsensya? Anong klaseng nilalang? Yun lang yun. Yun ang kabang-abang dyan. Ang sure ball na na mag-a-acquit, si Kimo, si Bongo, si Baba, si Kawatano, 4 na, 5 na lang. Baka Bilyar, Marco Beta, 6. 3 na lang hinahanap. Yun yung 6 na yun, sure ball na yun eh. Acquitted na si Sara doon. 3 na lang hinahanap. Sana makonsensya kayo. Ang ina nyo. Papasweldo sa inyo, mga Pilipino, hindi si Duterte, mga ulul.
Shout out Nemesis. Good evening, sir, sabi niya. David Ali Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Ingat po kayo sa kalusugan ninyo. Okay lang po kung isang araw kayo di makapag-vlog para naman po makagpahinga kayo. Health is wealth po. Kaya unahin niyo po muna ang kalusugan ninyo bago ang lahat. Salamat, my friend. Kala ko nga kanina, hindi ako makabulig eh. Sumagot si 3JC po, oo nga naman, Sir Rox. Kung di mo kayang mag-vlog, i-text mo na lang kami para di ka namin hanapin. Ano ba naman yung isang araw na magpahinga ka? Gagawin ko na nga kanina eh, buti nagkaboses ako eh. 3JC eh. Kalatibaya, shout out ha. Good evening, Kasani, get well soon. Kaya mo yan. God bless your family. God bless Kalat niya. Alam nyo, nag-ano ako, sa labat, oo, tapos kalamansi. Sabi naman, sa linggo pa daw eh. David Ali Mendoza, Karox, tumpak siya Torilo na Kapunan. Na di lang health, fitness, dapat pati mental health, fitness, ay kasama doon sa Lagapak, sinasayad at magkakapatid niya. Totoo, mga baliw eh. PJCO po. Kaya nga eh, kung si BBM may physical health na nagamot naman at gumaling sa awa ni Lord, dapat si Sarah din talaga magpatingin sa doktor, sa isip, kasi baka talagang naapektuhan ang kanyang kalusugan sa pag-iisip sa dami ng mga problema nila at biyahe ng biyahe. Ito naman totoong advice, hindi naman bashing. Kasi nga, nakikita natin na may narcissistic personality disorder siya. Hindi talagang baliw. Librado Ludovico, shout out ha. Michelle Edwin, shout out my friend. DDZ oh. DZ, gandang gabi sa Rox at sa mga warriors. Shirley Estera, shout out ha. Sir, pagaling ka muna. Pagaling po muna kayo. Mahirap magkasakit. Ipagdadasal namin ng ating amang makapangyarihan. Gagaling po kayo. Ingat always. God bless. 3J, thank you, Sir Shirley, for your concern kay Sir Rox. Alam mo naman, sa Pinas sobrang init ngayon. Tapos nga naman, naka-aircon ka kagabi, Sir Rox. Ilagay mo sa loob yung aircon para di gaanong malamig sa kwarto. At paglabas, hindi gaanong mag-adjust ang body temperature mo. Advice lang naman. Oo nga eh. 3JC up ulit to. Tawa. Minsan kung di dalasan eh, ang tao eh, na-overwhelm, kaya di na napansin ni Manscarp yun na naamin niya sa kanya kung bank account. Yun nga eh, ba? Kasi di na naisip, kaya nabigla, abogado siya, kaya alam niya ang Miranda rights for self-incrimination. Fifth Amendment. Anything you say will be used against you in court of law. Kaya magagamit yung ebidensya sa kanya sa bank account na yun. Yun nga, bobo rin yun. Nakapasa kaya yung mga yan o tinakot lang yung yung bar. Di ba minsan nang tinanggi ni Sarah kanyang bank account na may lamang pera, ano nga bang bangko yun? Sinong bangko ang magkakaroon ng account mo nang hindi ka nag-a-apply o magbukas ng account? Alam nga naman may ibang taong nagbukas ng bank account na hindi naman para sa kanya. Kahit saan mong korte dalhin ang issue na ito, hindi tatayo sa korte ang palusot na ito ni Sarah. Maliban na lang sa DDS na korte. Totoo yan, 3 days yun. TJ Show pa rin o. Noon pa naman sinabing anong conditional threat. Meron bang ganun? A threat is a threat no matter how you take it, look it. Nagbanta ka, natural na matatakot ang pinagbantaan mo. Lalo na nagsabi na meron ka ng hire assassin.
Kahit saan korte mo ito dalhin at kahit hindi ako abogado, alam natin na meron threat. Kahit saan mo dignan. Tapos ang lakas ng loob ni Sara. Itanggi ito, wala raw siyang sinabing assassin. Wala raw siyang pagbabanta. Tama ka nga, Atty. Kapunan. Dapat nga patignan sa psychiatry si Sara, seriously. Hindi ito bashing. Kasi BP siya. Kailangan meron siyang healthy mind. Wala boba. Ang meron si Sara, healthy mouth. Tsaka mukhang healthy boobs, ha? 3JCO po nito. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Oy, long time no talk na naman tayo, my friend, ha? Amimiss ko na si Pastor. Kaya lang hindi pwede ngayon. Malat na malat yung friend mo. 3JCO po nito. O, Sir Rox, sabi ni Mike Defensor, di raw siya may-ari ng business na relate. O, bakit ang lumalakad ng kaso sa NBI, ha? Di ba dapat kung sino ang may-ari ng business, siya ang mamroblema? Dami pa kasing palusot ni Mike Defensor. Maliwanag naman na sikat ng araw sa tanghalin tapat na nagsisinungaling siya. At ang asawa niya, dinadivert pa ang kesyo. Kung may alitan daw sila ni Matibag at ng asawa, huwag na daw idamay ang kanyang anak nila. Ano bang malay ni Matibag na ang asawa at anak pala ni Mike Defensor ang may-ari ng business? Hindi na lang kasi aminin ang kasalanan at doon simulang ayusin ang kaso. Mahirap ayusin yan, 3JC Hope. Nobel yan eh. Jigs Kapukaw, shout out, ha. Yan mga ganyan tao, sir, yung tinawag na di binasa lahat ang nakasulat sa batas. Yung gusto nilang basahin yung mga exemption sa batas. Di nila binasa kasi di yung pabor sa kanila. Ang problema, ang alam nilang mali yung ginagawa nila, pinipilit pa rin nilang tama ang ginawa nila. Mahihinang nila lang. O yan. Mary Lebron, shout out, ha. Rodelia Alpilor. Grabe talaga ang laki ng pera ng mga Dutertaning. Mga Dutertaning na yan sa Rox. Abang lang po tayo sa 29. Ang paghatol kay Inday Sayad. Get well soon po, sir, and God bless po. God bless, Rodelia. Ang aabangan natin kung paano gagawin itong mga inutil na senador na to. Ramon Valencia, bossing, hot kalamansi with honey lang ang katapat niyan at malamig na at maraming tubig na maligamgam habang malamig at vitamin C. Oh. Ramon ulit, oh. Bossing, nagkamali si Mike Diferensya sa tinayo niyang KTV. Embangbangan sa Pasig. Balita dito pinasara na daw ni Mayor Vico. Dapat doon naman siya magtayo sa Davao. Sigurado wala siyang problema. Yun nga. At welcome siya doon. Kaya lang, baka hindi siya kumita kasi iiyot si Kong Iyot at mga bodyguard ni Baste, bodyguard niya, bodies ni Sarah Kim plus yung mga NBI na mga tao nila at mga pulis. Big ang latawan ng mga chika babes ni Mike Diferensya. Pagyayayariin lang sila doon, di ba? Ramon ulit, oh. Bossing, konting pahinga lang. Pag may time, musta lang sa lahat. Sabi niya. Jojo, shout out. Friend Sherby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend. Sabi ni Friend Sherby, no? Sir Rox, pagaling ka po. Di muna po ako babanat kasi masakit po sa lalamunan magbasa ng pinakamahabang talata sa kasaysayan. Inom ka lang po ng inihaw na kalamansi. Oo. Ako nga, yun nga. Samahan mo po ng honey. Wala pong halong tubig.
Sa kutsara lang po, siguradong tanggal ang kati. Oo. Tanggal din na lalamunan. Joke lang po. Pero sigurado mabisa po yung Xerox. Iniyaw na kalamansi. Mainit-init. Patakan mo po ng honey sabay inom kahit mainit-init pa. Mainit-init pa po. Yan po palagi ang payo ng aking impong basyang masakit po at malat na boses. Ayun, awa po ng Diyos. Napurga na po yata ang aking impong sa iniyaw na kalamansi or lemon. Kaya matagal na po siyang namamahinga. Ganon. Kidding aside, Xerox, basta try mo po baka sakali makatulong. Get well soon. God bless. Ingat po palagi. Ikaw din ha. Ingat ka parati dyan. Kala mo ha. 3JC ulit. Xerox, sabi ni vlog ni Kaenzo, nag-apply pala ng asylum si Saldi ko. Aba, sinunod pala ang advice ni Harry Roque. Oo, mahirap din yun ha. I mean, kung manira ka sa ibang bansa at walang uwi sa Pilipinas, kinasanayan mo, pero mapera naman, kaya kayang-kaya niyang papuntahin sa France ang pamilya niya. Dapat tong si Saldi ko na to, lahat ng ari-arian sa Pilipinas nito, kunin na ng gobyerno. Ang hina-hina. Pati ari-arian nila, kibulog na yan, lahat yan. Galing sa pera ng bayan yan. Putang ng mga kingdom na yan. Hina. Marilo Pabianak, shout out ha. Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Hoping and praying na okay na po kayo tayo. Well, as we all know, sobra pa probable cause yung complaints. Kaya nagbotohan yung unanimous vote, aakyat na po sa Senado ang impeachment. Kaya naman makikita natin ang behavior ng mga DDS Senator soon. Kapag naging bulag sila sa mga pinapakita sa House of Representatives, talagang pasaway na sila forever. Hindi sila ang ikabubuti ng bansa, kundi manatiling ganito kalugmok ang minamahal natin bansa. Totoo yan. Dapat gumalaw ang tao. Eddie Luna, shout out. Hello Karox, bago ang lahat, parang wala yata sa kondisyon ang boses mo. Malat na malat. Malat na malat ka, hindi maitatanong. Hindi mo na yatanong. Kagagaling ko lang din, muntik na akong madali ng flu. Isang araw akong masakit ang ulo. At parang giginawin ng patawag na ako ng ambulance at para talagang di maganda. Kinabukasan na ako nakauwi ng bahay. Isang gabi ako sa ospital. Kasi para sa mga laboratory result, naisip ko, baka na-COVID ako. Awa ng Diyos. ICG lungs, X-ray blood test, binigyan lang ako ng gamot, antibiotic, paracetamol, Karox. Pag ganyan, pakiramdam ko noon, nasa Pinas ako, ginagawa ko kalahating basong gin. Sa 4 na kalamansi, nakakagaling naman. Subukan mo. Hindi ako umiinom eh. Maligam-gam na tubig. Sana gumaling ka na para maganda ang pakiramdam mo. Salamat, Karox. Eddie Luna ulit Karox, mas magaling pag magpaliwanag siya to Rilo na Kapunan. Kaysa mga abogado ni Sayad. Lalo-lalo na pagpaliwanag ni Ponga, walang kakwenta-kwenta, kundi puro pabor sa kanyang amo. Halos na nakalatag na lahat ang ebidensya, pilit pa rin pinalalabas na walang ginagawang masama ang amo niyang si Sayad. Itong sa Atty. Ponga, mukhang natetano na rin ang utak. Pinagpipilitan ng kanyang katwiran na baluktot. Salamat, Karox. Sana gumaling ka na agad. Eddie Luna ulit Sabi ko sa sarili ko, saan ka kaya napalaban ng kantahan at namalat ka dito? Sa lugar namin, uso ang flu. Kasi magpapalitan ng klima pagpasok ng Mayo. Umpisa na uli sa winter season. Sana bukas okay ka na, Karox. Baka kailangan konting pahinga muna. Diba?
Eddie Luna ulit, oh. Yun din sabi ko, Karox, paano kung namatay si Sara sa sarap? Di lalabas na kasalanan ni BBM, basta sa totoo lang. Gusto talaga ni Sayad na mawala si BBM dahil meron siyang gusto niyang maagaw ang posisyon. Yan ang tama. Sayad, no joke. Talagang plano nila yan. Wala silang tamang pagkakataon. Ingat po, Mr. President. Kasi yung sobrang kabaitan mo, baka yan na magpahamak sa'yo. Pero hindi mangyayari yun kasi nakasubaybay yung sa'yo ang Panginoon Diyos. Di kanya pababayaan. Salamat, Karox. Get well soon. Oy, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Baka bukas medyo okay na. God bless mga friend. Yan lang ang vlog natin. Konti lang. Ano? Tama ba ako? Para sa akin, si Marcoleta, tuntua siya natatawag na honorable. Yun lang yun. O talagang meron ni Sayad. God bless mga friend. Good night.